Magandang hapon mga kapuso, narito na tayo sa episode 433 ng Abot Kami na Pangarap, araw ng Biyernes. Nagulat nga sila kasi nga nandito nga sa Japan itong mag-amang Zoe saka si RJ. Sabi ni Lynette, anong ginagawa nyo rito? RJ, naparito kami para nga hanapin itong si Moira at sumama na rin sa akin itong si Zoe. Sabi naman ni Doc Lindon, Doc RJ, pwede po kami tumulong ni Annalyn sa paghahanap kay Ma'am Moira. Wala naman po kaming ganong gagawin. Ganun ba? Maraming salamat sa inyo kasi nga minungkahi nga ni Annalyn na kung pwede sumama raw sila sa paghahanap. Sabi naman ni Lynette, anak, hindi ba mas maganda sila na lamang maghanap? Anak, baka naman nakaka-istorbo sa inyo. Saka banding nyo itong mag-ina. Sabi naman ni Lynette, sana talaga mahanap na nga talaga itong si Moira. Ngayon, napagkasunduan nga nila na talagang okay lang naman daw kina Annalyn na maghanap sila, tumulong, di ba, sa paghahanap. So, pumayag na rin si RJ na sumama nga silang lahat para mas marami, mas mapapadali nga naman yung paghanap kay Moira. Hindi umiimik si Zoe kasi nga pinagtutulungan yung nanay niya. Tumawag naman itong si Carlos para ibalita nga kay Lynette na nawawala raw yung mga papeles na hindi na raw niya mahanap sa dami na inasikaso niya sa ospital sa kanyang pasyente. Nalungkot si Lynette, sabi niya, ganun ba? Akala ko pa naman makakapunta ka rito, akala ko pa naman makasama ka namin ni Annalyn. Okay, sige, ganito na lang, update mo ko mamaya Carlos kapag nahanap mo yung mga papeles mo, sumunod ka kagad dito. Okay, sige Lynette, kamusta kayo dyan sa Japan? Ito, okay naman kami. Kasama namin tong si RJ saka si Zoe. Kasama nga kami sa paghahanap kay Moira. Lynette, baka naman mapahamak ka gawa kay Moira. Hindi Carlos, mag-iingat ako. Dobleng ingat ang gagawin ko, wag ka mag-alala. Babalitaan na lamang kita. Okay, sige. Babalitaan din kita, tatawag din ako. Mag-iingat kayo dyan. Ngayon, nalaman na nga nito ni Carlos na nasa Japan nga itong si Zoe saka si RJ para hanapin si Moira. Nagkaroon tuloy siya ng pagkakataon para tawagan muli si Momoshi, yung kanyang contact sa Japan. Hello Momoshi, si Doc Carlos to. Nagkita na ba kayo ni Moira? Nabigyan mo na ba siya ng mga papeles niya? Yung passport niya? Nasaan siya? Nagkita na kami ni Moira. Yun nga lang, wala na siya dito dahil papunta na siya ngayon ng Nagoya. Ganun ba? Oo. At saka huwag ka mag-alala, naayos ko na yung mga papeles niya or releasein ng kanyang visa para makalabas na rin siya ng bansang Japan at makapunta na siya ng South American. Yun nga, diba yung nga talaga yung plano? Kasi nga, buka nga daw South American itong si Moira, doon na raw siya titira. Samantala, nakabalik na nga sila ng hotel na tinutuluyan itong si RJ saka si Zoe. Pinauna niya na si RJ kasi nga may kukunin daw muna itong gamit bago ito bumalik para maghanap kay Moira. Ngayon, hindi na nga sumama tong si Zoe kasi nagkaroon siya ng pagkakataon para makatawag kay Doc Carlos at na-receive na nga ito ni Doc Carlos. Sabi niya, Zoe, kamusta ka dyan? Eto, nandito na kami sa Nagoya. Siya nga pala, kamusta nga pala si Mami? Nakausap mo na ba siya? Nakausap ko na yung contacts ko dun sa may Japan. Ang sabi niya, nagkita na raw sila ni Moira ng mami mo at binigyan niya na raw to ng papeles. Yun nga lang, wala siya mismo sa may Mount Fuji, kundi papunta na siya ngayon ng Nagoya. Ganun ba? Sakto, nandito kami ngayon sa Nagoya. O di ayos, wala ka ibang gagawin Zoe kundi hintayin ng tawag ng mami mo. Kasi hindi ko rin alam ang panibagong contact number niya. Ayon kay Momoshi, binigyan niya na raw ito ng panibagong SIM card. Kaya tatawagan ka nun, wag kang mag-alala. At saka wag kang magpapalata kay RJ. Kasi nga, nandiyan na nga kayo sa Japan. Okay, sige. Ngayon, munti ka na siyang mahuli ni Lynette saka ni Annalyn. Lumabas na nga sila galing sa kwarto nila. Zoe, sama ka ba sa amin? Sabi naman ni Annalyn, alam ko hindi ka pa rin nakapunta ng Mount Fuji. Pupunta kami ngayon doon. Buti pa sumama ka na lang para makapagliwaliw ka rin. Pasensya na, Annalyn and Tita Lynette. Hindi na po ako makakasama kasi bigla po sumama yung pakaramdam ko eh. Ganun ba? Hindi ka makakasama pero baka meron kang katagpo yung ibang tao. Annalyn, masama nga pakiramdam ko. Hindi naman ako may kipagkita kay Mami, di ba? Ay grabe ka naman pangtaray sa akin, Zoe. Hindi ko naman sinabi may kipagkita ka kay Ma'am Moira. Ang ibig ko lang sabihin, baka makipagkita ka sa mga ibang kakilala mo nito sa Japan. Baka may kakilala ka, di ba? Sorry Annalyn. Siguro dala lang talaga to ng pagod. Pasensya ka na.
nagkaroon tayo ng misunderstanding. Siguro dahil na rin sa pagod sa biyahe, kasi kagaling ko lang sa duty tapos pumunta agad kami na airport ni Dad. Sabi naman ni Lynette, kailangan mo ba ng gamot? Gusto mo samahan ka namin dalhin sa ospital? Wag na po Tita Lynette, ipapahinga ko lang po talaga to. Oo nga, kailangan mo nga talaga ng pahinga, Zoe. Naiwan si Zoe. Ngayon nagtataka si Annalyn kasi parang may kakaiba sa kinikilos nga ni Zoe. Samantala naghanap na nga sila dito sa may Nagoya. Sa kasamaang palad, wala silang nakitang Moira. Dito pa rin sila sa area ng Mount Fuji eh. Dito pa rin pala sila. Ngayon, napag-usapan nga nila na hatiin nila sa dalawang grupo, magkasama si RJ saka si Annalyn at magkasama naman si Doc Lindon saka si Lynette. Samantalang si Zoe nandito sa may hotel, diba? Ngayon, ito namang si Doc Lindon, wala talaga siyang nakita. Sabi nga ni Lynette, after 30 minutes, bumalik daw sila sa tagpuan nila para dyan daw sila magkita, pinaka-meeting place nila. Ngayon, bigo sila, nakabalik na nga sila sa lugar. At talagang hindi nga nila nakita si Moira. Siyempre, ang laki ng lugar ng Nagoya. Posibleng hindi nila makita si Moira at posible rin na hindi nila talaga ito mahanap. Diba? Dalawang bagay lang naman yun eh. Ngayon, sabi nila hindi raw sila titigil hanggat di nga nila nakikita si Moira. Kinakailangan na raw kasi talagang unahan ni Robert yung paghahanap kay Moira kasi yung hintayin pa nila yung paglabas ng immigration, di ba? Yung utos. Samantala, yamang nandiyan na rin naman sila, kaya kumain na rin sila, nagyaya si Doc Lindon, pumayag na rin si RJ. At nagkaroon pa nga sila ng selfie, nung mag-anak. Tuwang-tuwa si Annalyn kasi naging way na rin to para masolo niya yung mga magulang niya. Nakakatuwa hanggang sa pag-uwi sa bus, no? Talagang sandal yung mga ulo ng mga magulang sa dalawang balikat ni Annalyn sa pagitan. Ngayon, ito namang si Zoe, nasa labas, naglalakad. Biglang may tumawag sa kanyang unknown number. Nagulat siya, si Moira pala. Ma'am, ikaw pala. Sabi niya, Konbanwa, sabi niya. Zoe, nandito na ako sa Japan. I'm here. Oh, we're here. Ano ibig mo sabihin? Ma'am, nandito kami ngayon sa Japan. Kasama ko si Dad. Mabuti na lamang tumawag ka sa akin. Yes, at nandito rin ako sa Nagoya. Magkikita tayo. Binalaan kita, ma'am, na nandito kami kasi kagustuhan ni Dad na hanapin ka dito sa Nagoya, Japan dahil nakita ka ron ni Annalyn. At ngayon, pinapaasikaso ni Tita Giselle yung immigration para ipa-deport ka rito sa Pilipinas. Hindi na ako pwedeng bumalik pa sa Pilipinas, Zoe. Sabi, no? Kaya gagawin ko ang lahat para makapagtago. Kaya galingan mo, ma'am, magtago ka ng maigi. Samantala, kinabukasan, tulungan nga itong si RJ sa mga kababayan natin mga Pilipino dito sa Japan. Na kung maaari, kapag nakita si Moira, kilala na naman siya, di ba? So, ipagbigay alam agad sa kanya, meron na naman siyang contact number. Ngayon, biglang may nag-text kay Zoe. Sabi ni Zoe, Dad, alis po muna ako, mag-CR lang ako. Nakalagay sa text, magkita raw sila sa fountain, nandun si Moira. Biglang dumating si Annalyn, Tay, nasan po si Zoe? Nandun, nag-CR lang. Nasi-CR na rin po ako, Tay. Pwede niyo po may turo sa akin kung saan po napunta si Zoe? Doon. Sige po, Tay, hintayin niyo po kami ni Zoe, Salamat. Ngayon, nakipagkita na nga si Moira kay Zoe. Sabi niya, ang tagal ko itong hinintay. Ma'am, nagkayakapan sila. Kamusta ka rito? Nakakain ka ba? Oo, nakakain naman ako dito. Nagkita na kami ni Momoshi at tinulungan niya ako. Teka, dapat ikaw ang nagsusuot nito kasi sobrang lamig. Ma'am, pwede ba? Alam mo, ikaw lang inaalala ko. Dapat magtago ka. Kaya nga ginagawa ko na nga. At ito ang good news. In 3 days, marirelease na yung passport ko. May iba na yung identity ko. Hindi na ako makikilala rito. Kaya mababaliwala na yung pagsa-search operation ng mga pulis sa akin. Kasi, pwede rin kitang isama. Alam mo ba, ilang araw lang, magtitake ka lang ng picture. Si Momoshi na ang bahala mag-asikaso. Sumama ka na sa akin, Zoe. Paano si Dad? Paano si Lolo sa Pilipinas? Paano yung trabaho ko sa Apex? Mas mahalaga yung kaligtasan mo. Magsama na tayo, magbagong buhay tayo. Di ba ito pangarap natin? Magkasama tayo. Lilipad tayo papuntang South America. Naantala yung pag-uusap nila dahil nakita nga ni Moira na paparte si Annalyn. So, ba't ka nandito? Annalyn, anong ginagawa mo rito?
hinahanap ko yung CR eh. Sabi ni tatay dito ka rin nagpunta. Saan ba? Saka teka, sino ba yung kausap mong babae? Nagtanong lang ng direksyon. Saka nagtanong na rin ako kung saan yung CR. Ganun ba? Kala ko si Ma'am Moira yung kausap mo eh. Hindi Alam mo, hindi pa nga kami nagkakausap hanggang ngayon eh. Sana talaga mahuli na siya. Sana talaga makulong na talaga siya para matapos na to. O tara na, mag-CR na tayo. O sige, samahan na kita. Ngayon lumabas itong si Moira at nakaligtas sa pagkakataong ito. Samantalang si Giselle, minamadali nga yung immigration na maglagay na nga ng di ba? Ng departure, di ba? Para gumawa na ng operation ng mga pulis doon para tuluyan ng ma-deport si Moira sa Pilipinas. Ngayon bilang dumating si Ray. Sabi niya, Giselle, kung maaari, mamaya na lang ako bumalik kasi mukhang problemado ka. It's okay, Ray. Ano ba yun? Giselle, meron na akong concern tungkol dito sa finance report ng relocation na ginawa nito ni Eric. Kasi sobrang laki ng budget na kinuha or nawala dito sa operating management. Ganun ba? Sa akin lang gusto ko i-double check mo. O sige, pero hintayin mo na rin siya. Tatawagin ko na lang yung sekretary ko na pumunta siya dito, okay? Tinawagan si Eric para masagot yung mga katanungan nga ni Ray. Mabuti pa si Ray, nasusupervise niya kasi siya nga yung hospital director, di ba? So nagaganap na yung pagnanakaw ni Eric ng pera ng Apex, nangyayari na. Samantalang itong si Moira, tinawagan niya si Momoshi. Sabi niya, Momoshi, pasensya ka na, hindi ko na napilit yung anak ko eh. Pero maghintay ka lang. Papapayag ko rin yun. Gusto ko talaga makuha mo rin siya ng passport para magkasama na kami. Sabi ni Momoshi, Moira, ikaw lang pwedeng unang makaalis. Kailangan makaalis ka na agad. Dahil kung hindi, baka mahuli ka pa ng mga pulis. Samantala, pinangako naman ni Zoe sa tatay niya na kapag nakita raw niya itong si Moira, hindi raw siya mag-aatubili na isusumbong niya raw ito kay RJ at talaga ipapahuli niya raw ito agad. Nagpasalamat naman si RJ kasi nga umaayon sa kanya si Zoe, diba? So nakakapanibago lang talaga. At dito na po nagtatapos ang Rebindika para sa araw na ito mga kapuso. Abangan natin bukas sa araw ng Sabado, episode 434. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, kung maaari makahingi ako sa iyo ng subscribe at i-click mo na rin ang bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng Abot Kami na Pangarap and other GMA shows tulad nito. Maraming salamat po sa inyong panonood mga kapuso and God bless us all.